So what's up mga karef? Nandito kami ngayon sa Calauag, Quezon. Magja-Jollibee kami para bumili ng pang-lunch namin sa pupuntahan namin ngayon mga karef. For today's gala mga karef, pupunta kaming Yag-Anak Falls dito sa Calauag, Quezon. Mukhang paisag tayo ng paisag Nung mga nakaraang gala kasi namin mga karef, nasa Ginay-Angan kami. Baka bukas nasa Lopez na kami. Magja-Jollibee na lang daw kami mga karef, kasi hindi na nakapag-prepare ng dadalhin namin for today's video. At dyan nga ay hinihintay na namin yung order namin. At maya-maya ay nag-vibrate na itong buzzer mga karef. Okay na order namin kaya kukunin ko na. Tapos dyan ay hindi na namin alam kung saan isisiksik yung mga in-order namin mga karef. Fast forward na mga karef, magta-tricycle na kami dyan papuntang Yag-Anak Falls. Sa sumulong din pala kami dadaan mga karef, para makarating sa barangay Yag-Anak, Calauag, Quezon. May kasama din pala kami mga karef, sina Sir Sonny na nandun na naghihintay sa amin sa papasok sa barangay Yag-Anak. Galing pa kasi silang Katimo, nagbangka naman sila pag Ginay-Angan. At habang nasa biyahe kami mga karef ay nakita namin sina Sir na naglalakad, akala daw nila ay malapit kaya naglakad na sila habang wala pa kami. At dahil hindi naman kami kasyang lahat dito sa tricycle babalikan na lang daw sila ni Kuya. Sa Naul binabalikan. Fast forward again mga karef, nandito na daw kami sa barangay Yag-Anak. Dito na din muna namin hihintayin sina Sir Sonny para makasimula na ng lakad pa Yag-Anak Falls. At habang naghihintay kina Sir Sonny ay nagmaritisan muna kami dyan. At after ilang minuto ay dumating na sila mga karef, kaya kami ay pupunta na, tapos nagtanong na kami dyan kung saan ang daan, tapos dito na din daw pala magbabayad ng entrance. 30 pesos per head mga karef, tapos may cottage din daw dun mga karef. Pag gusto namin mag-cottage pwede naman daw dun magbayad. After namin magbayad mga karef, ay nagsimula na kami maglakad. Tapos nagtanong ulit kami dyan kung saan ang daan. Diretso lang daw mga karef, tapos may nakita kaming parang resort dito mga karef. Akala namin yun na pero sabi ni ate hindi pa daw yun yung Yag-Anak Falls. Diretso pa daw kami. Tapos nakita namin si kuya na nag-emote kaya tinanong namin kung saan ulit ang daan kasi mayroong sangang daan. Parehas lang daw yun mga karef. Pwede daw sa kanan, pwede sa kaliwa. Kaya napagpasyahan namin na sa kaliwa kami dadaan. Tapos doon naman kami sa kabila dadaan pa uwi. Sobrang tarik nung daan mga karef. Sementado naman mga karef. Pero ingat lang sa paghakbang mga karef kung pupunta kayo dito. Kasi sa isang pagkakamali mo baka mawala siya sayo. Tanong ko lang mga karef, mahirap ba akong mahalin? Ayan na naman. Naumpisa na naman. Fast forward again and again mga karef. At feeling ko masasaktan na naman ako. Nandito na kami mga karef sa Yag-Anak Falls. Malapit lang pala mga karef. Baka ang sinasabi nilang 5 minutes ay yung papasok mula doon sa sumulong hanggang dito sa barangay Yag-Anak. Kasi yung lakad parang mga 2 minutes lang. Tapos nagtanungan kami dyan kung makuha kami cottage o hindi. Makuha daw kaya pinaalis namin si kuya. 400 daw yung cottage mga karef. Pero syempre matawad tayo, kaya 300 na lang daw. At dahil 11:30 na mga karef, kakain na daw muna kami ng lunch bago kami umeksena sa falls. Syempre hindi mawawala ang pizza from Foodline na nilantakan na agad ni Burax. Tapos nilabas na namin yung pagkain namin from Jollibee. Baka naman Jollibee. May dala din kami dyang nilabong saging mga karef. Hindi lang na videohan. Kain po tayo mga karef. Fast forward again and again and again mga karef. After namin kumain pupunta na ako doon sa falls mga karef. Inaakit ko nga sila pero mamaya na lang daw sila. Tapos nagtanong ako dyan kung modulast. Baka kasi modulast ako tapos mapunta na naman ako sa maling tao. Umay, hindi man daw modulast mga karef. Tapos bumalik ako dyan para iwan tsinelas ko. Huwag ka mag-alala aking tsinelas, babalikan kita, hindi kasi ako katulad niya. Ano daw, magyayapak ako for today's video. Hindi naman nga pala modulast mga karef. Ang ganda dito mga karef, para kang nasa Encantadia. Malamig nga lang ang tubig. Buti na sanay talaga ako. Maya-maya ay dumating na sina Sir Sonny at Burax. Masunod din pala hindi na sumabay sa akin. Nagpicturan lang kami dito mga karef. Tapos bumaba na din kami. Fast forward ulit mga karef. Nandito na kami sa baba, maglilibot daw kami ni Sir Sonny. Tapos sabi ni Kuya vlogger ka? Sabi ko hindi po nagba-video lang. Tapos pinanood na namin yung mga naglalambitin mga karef. Mamaya susubukan din namin yan. May dala nga pala akong life vest mga karef. Baka kasi malunod ako sa mga pangako niya. At dyan nga pinahiram ko kina Tristan at Jalen yung camera para mag-video sila habang naglalambitin. Malabo nga lang yung tubig mga karef. Kaya hindi din makita yung halaga ko. Este yung sa ilalim ng tubig mga karef. At si Jalen daw muna ang magbablog for today's video. Mga taga Lopez sila mga karef. Nagbike lang sila mga karef, papunta dito. Grabe layo ng binike nila. Siguro kung ako yun, sumuko na ako. Kaso wala mahal ko pa. Fast forward na ulit mga karef. At nagpaparahugot na naman ako. Diyan ay sinubukan na ni Burax yung dala naming life vest kung kaya daw siya. Tapos malambitin na din daw siya mga karef. Ayaw pa nga, pinilit ko lang. Alam ko kasi yung pakiramdam na
na hindi pinaglaban. Anong connect? At dyan nga ay naglambitin na siya. Tapos si Jalen daw ulit. At syempre hindi ako papayag na hindi ko susubukan. Kasi wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Wala naman sigurong magbibilang kung ilang beses kang nagpapakatanga, di ba? Tama ka na, bes. At inabot ko na nga yung lubad, mga karef. Kung titingnan pag nasa baba, mga karef, parang ang babalang. Pero pag nandito ka na sa taas, bakit ganun? Bakit parang ang hirap maging masaya? At dyan nga naglambitin na ako, kaya lang hindi yata ako kaya ng timbang ko. Need ko na talaga mag-diet, para naman kayanin ko nang wala siya. Tapos susubukan daw ulit ni Borox pero hindi na siya malambitin. Matele na lang daw. Kaso nagpapabebe. Ubus na lang yung storage nung cam, hindi pa natalon. Anong petsa na? Tapos pinona pa si Sid. Tapos after 10 days tumalon na siya. Hindi ko ulit alam, mga karef, kung paano tatapusin ang Yaganak Falls adventure namin na ito, kaya ganito na lang ulit, bigla na lang mawawala.